Kamusta mga anak? Welcome po sa akin channel. Wini-welcome ko rin po ang unang 190 subscriber na bagamat wala pa akong ina-upload, ay pinaunlakan nila ang aking paanyaya. Kaya bigyan muna natin sila ng isang masigabong palakpakan. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa akin channel, please lang po, kailangan ko ng iyong suporta nang matupad ang advokasya kong makatulong sa nangangailangan. Ang video ko nga palang ito ay para kay tatay at nanay, kay tito at tita, lolo at lola, o kahit sa inyong mga bata na ngayon pa lang makakahawak ng computer nito o wala pang karanasan na makagamit ng aparatong ito. Ang pag-aaralan muna natin sa ngayon ay ang mga iba't ibang bahagi ng computer, sapagkat napaka-importante na malaman nyo kung ano ang mga bahagi ng computer para sakaling may masira ay alam nyo kung ano ang dapat ayusin. O paano? Umpisa na tayo. Gaya ng sinabi ko kanina, mahalagang pag-aralan muna natin ang mga bahagi ng mga computer. Nang sa ganon, ano man mangyari, alam natin ang mga tawag sa mga parte, lalo-lalo na kapag ito'y mga nasira. Unahin natin ang nasa labas ng bahagi ng computer. Slide please. Monitor. Ang monitor ay isang elektronikong visual na computer display na may kasamang screen, circuitry at angkaso kung saan ang circuitry ay nakapaloob. Siguro naman po mga tatay, alam na natin ang kahulugan ng monitor. Hindi natin ganong pagkakahabain dahil ang monitor talaga ay alam na natin yan, kagaya rin ng mga TV yan. Okay, next slide. Keyboard. Ang isang keyboard ay isang aparato, peripheral na nagbibigay daan sa isang gumagamit upang mag-input ng teksto sa isang computer o anumang iba pang elektronikong makinarya. Katulad dito nung unang panahon natin, ng mga tinatawag na typewriter, halos pares lang ang gamit ng keyboard tsaka ng typewriter. So, madali na nyo maintindihan kung paano ito ginagamit. Next slide. Mouse. Ang isang mouse ay isang maliit na aparato ng input ng handheld na kumokontrol sa cursor. Ito po yan. Yan, nakikita nyo po yan gumagalaw na yan. Yan ang cursor o pointer ng isang computer kasabay ng paraan ng paglipat nito sa ibabaw na patag na ibabaw. Next slide. Webcam. Yan ang camera. Maraming iba't ibang design ng camera. Kaya basta webcam lang. Ang isang webcam ay isang maliit na digital video camera ng direkta o hindi tuwira nakakonekta sa isang computer o isang computer network. Next slide. Siguro naman alam nyo ang speaker. Dahil sa mga radyo natin, component, may mga speaker at alam nyo kung anong trabaho nito. Ang speaker ay isang teknolohiya na pwedeng maglabas ng mga tunog o musika. Next slide. Printer. Mahalaga ito, lalo na sa mga anak nating nasa oras na ito, nagmo-module, may mga project, kailangan magpa-print. Kaya itong mga magulang, ito po ang printer. Ang isang printer ay isang output aparato na naglilimbag ng mga dokumento sa papel. Kasama rito ang mga dokumento sa teksto, larawan, o kombinasyong parehas. Okay?
Next slide. AVR o Auto Voltage Regulator ay nagkokontrol ng lakas ng kuryente na kailangan sa isang aparato. Next slide. Yan, dito maraming nagkakagulo. Kasi usually, pag tinanong mo kung anong tawag dito, ang sasabihin nila USB. Mali po yun. Ito po ay flash drive. Ang isang USB flash drive ay isang aparato na ginagamit para sa imbakan ng data na may kasamang flash memory at isang pinagsama-samang interface ng Universal Serial Bus. Next slide. Ito naman optional na lang to kasi bira na lang tayo gumamit ng CD dahil kadalasan ang ginagamit natin ngayon ay yun nga, yung flash drive na lang. Yan ang kadalasan ginagamit natin lalo makikinig tayo ng mga music. Okay, sa mga cellphone, yun na lang ginagamit ito. Bira na lang ata kayo makakita nito. Pero importante rin to kasi pag bibili kayo ng, kunyari, bibili kayo ng motherboard, may mga installer, kasi ang mga installer nakalagay pa sa CD. Kaya kakailanganin din natin ng external DB-ROM. Ito isang parato na ginagamit na pagbasa sa mga CD o compact disc. Next slide. Optional din to, external hard disk. Ang isang panlabas sa hard drive ay isang aparato na imbakan na matatagpuan sa labas ng isang computer na konektado sa pamamagitan ng isang USB cable o koneksyong wireless. Mahalaga rin to. Kasi pag may mga importante kayong files, pwedeng dito nyo i-save ang mga files na importante dahil baka mamaya yung laptop or desktop na ginagamit nyo napasukan ng virus at kailangan nang i-reformat, kahit pa paano, may backup tayo. Ito ang kahalagaan ng external hard disk. Next slide. LAN cable. Ito, magkakaroon tayo ng sariling pag-aaral dito. Kasi napakahalagang matutunan nyo ang paggawa nito. Dahil, kunyari, meron kayong PLDT modem, may 4 na slot yun. Sayang kung hindi nyo gagamitin. Mas magandang gumamit ng LAN cable kaysa inaasahan natin yung Wi-Fi. Dahil sa Wi-Fi, minsan nagkakaroon tayo ng lag. Kaya balang araw, sa mga susunod kong video, ituturo kong paggawa sa inyo nito. Dahil hindi rin biro kung ipagagawa nyo sa mga technician to. Dahil kada kable, ang singilan niya nasa 70 or hanggang 150 pesos. Sayang din naman, napakadaling gawin lang naman yan. Ito nga ang kahulugan niya, nagkokonekta sa network at computer upang magkaroon ng IP o Internet Protocol Access. Next slide. Hindi ko na siguro ipapaliwanag ko to ang ibig sabihin nito. Power cord. Siya ang nagbibigay ng kuryente sa computer para gumana. Next slide. Tapos na po. Ngayon, alamin naman natin kung anong mga parte o bahagi ng computer ang makikita sa loob. Umpisa na natin. Motherboard. Ang motherboard ay ang piraso ng hardware ng computer na maaring maisip bilang galugod ng PC o mas naangkop na bilang ina na hawak ang lahat ng mga pirasong magkasama. Ang ibig sabihin, ang motherboard ang pinakamahalagang parte sa loob ng computer. Lahat ng papasok na pyesa ay kailangan tugma sa gusto ni motherboard. Kaya nga siya tinawag na ina. Parang tayo, ako, ama ko, pero mas may mataas pa sa akin, yun ang ina na ang aking asawa. Next slide. Power supply. Ang isang power supply ay isang sangkap na nagbibigay ng lakas na hindi bababa sa isang electrical load. Dito, magkakaroon din tayo ng pag-aaral dito kung paano i-troubleshoot to, paano malalaman kung sira o hindi. Napakadali lang din po itong, kasi minsan kadalasan, hindi na bumubukas ang computer natin, kala natin, sira na ang computer. Yung pala, ang may tama, ito lang power supply.
Kaya magkakaroon din tayo ng sariling pag-aaral dito. Kaya hintayin nyo lang ang susunod natin mga video para dito. Okay? Next slide. Yan, Intel o Ryzen, CPU or Central Processing Unit ay utak ng isang digital sistema na may function na panghawak ng lahat ng mga pangunahing batayang lohikal at arithmetikong operasyon na hinihiling ng sistema upang may proseso ang nais na impormasyon at pagkilos. Dito, sa market, dalawa lang pagpipilian natin, isang Intel, isang AMD. Nasa inyo na yan, halos parehas din naman yan. Although may nagsasabi, maganda sa Intel o mas maganda sa AMD dahil ang AMD raw, kung mainit ang panahon, lumalaban, samantalang ang Intel gusto sa malamig na klima. Pero sa ako, hindi naman ako naniniwala doon dahil parehong performance lang yan. Siguro na sa paggamit na lang natin kung paano natin pangangalagaan itong dalawang to para tumagal ang buhay ng ating computer. Nasa inyo na lang yun kung anong pipiliin nyo. Intel or AMD, parehos maganda rin naman yan. Next slide. CPU pan. Nagmimintena ng tamang temperature para maiwasan ang overheating ng CPU o Central Processing Unit. Napakahalaga talaga ng CPU pan. Kapag sira ang CPU pan o walang CPU pan, mamamatay ang ating computer. Lagi magsha-shutdown dahil nagiging overheat lagi. Kaya 'di ba sabi ng kahulugan, siya ang nagbimintina ng temperature ng init para hindi umabot sa overheat, para hindi masira ang CPU. Next slide. CMOS. Ang isang pantulong na metal oxide semiconductor ay isang nakapaloob na disenyo ng circuit sa isang nakalimbag na circuit board na gumagamit ang teknolohiyang semiconductor. Napakahalaga rin ng CMOS. Isa sa dahilan na minsan hindi tayo nakapag-browse ay dahil sira na pala ang baterya. Kung makikita nyo ring hindi na gumagana ang baterya, pag nakita nyo ang oras, hindi na accurate sa tamang oras. Yun na ang panahon para magpalit na tayo ng baterya. Tatandaan natin, kapag bibili tayo ng CMOS para sa computer, ito ang tatandaan natin, ang CR2032. Yan lang ang tutugma para sa mga motherboard ng computer. Okay. SATA data cable. Serial Advanced Technology Attachment. Ito ay isang interface na sa larangan ng pagcomputer, pinapayagan ang impormasyon na mailipat sa pagitan ng motherboard at iba't ibang mga aparato sa imbakan. Siya nagbibigay ng power mula sa motherboard papunta sa hard disk. Okay? Next slide. Memory card. Ang isang memory card ay isang uri ng aparato na imbakan na ginagamit para sa pag-imbak ng mga file ng media o data. Siguro hindi na natin papaliwanag to dahil alam naman natin ng gamit ng memory card. Wala rin pinagkaiba yan sa mga memory card ng mga cellphone natin. Ito ang mga gusto ng mga anak natin, lalo-lalo na yung mga gamer. Ang video card ay isang expansion card na nagpapahintulot sa computer na magpadala ng graphical na impormasyon sa isang aparato sa pagpapakita ng video tulad ng isang monitor, TV o projector. Hindi lang naman sa paglalaro nagagamit ito. Katulad yung mga anak natin na sa kolehiyo, kailangan nila ng mga yung tinatawag na AutoCAD, masyadong mabigat yun. Kailangan gagamitin din natin ng ganito, mga Photoshop, kailangan natin ng video card. Although minsan, mga motherboard natin, medyo ng mga built-in, pero mas maganda, meron pa rin tayong external na video card para nakakatulong. Hindi lang pang para sa laro, talagang gagamitin din natin to para sa pag-aaral. Okay? At syempre, ang hard disk. Ang hard disk drive ay ang pangunahin at kadalasan pinakamalaking hardware storage device ng aparato sa isang computer. Ang operating system
Mga pamagatang software at karamihan sa iba pang mga file ay nakaimbak sa hard disk drive. Dito naka-store lahat ng ginagawa natin. Kahit ano, nandiyan lahat siya. Ngayon, mas may high-tech na ngayon yung tinatawag na SSD o solid state drive. Mas maganda siya, lalong-lalo na pag yun ang ginamit natin sa operating system, mabilis mag-boot kaya i-compare mo dito sa dating hard disk na ito. Kaya lang, medyo may kamahalan pa yung SSD. Pwede rin naman to sa mga low budget pa. Okay? Bago nga pala tayo magtapos, nagpapasalamat ako ng napakarami sa lahat ng mga suporta at nanood sa ginawa kong unang vlog ng pagbibideo. Sana nagustuhan nyo ang ginawa ko at natutunan nyo rin kahit papaano. Nagkaroon kayo ng konting kaalaman. Bilang wakas, nagpapasalamat muna ako sa unang mga nag-comment noong nakaraang nag-post ako o nag-upload ako ng video. Ito nga po pala sila. Shoutout nga pala kay Ma'am Samantha Palubares. Siya po ang kauna-una akong subscriber. Ma'am, marami pong salamat. Ay siya nga po pala. Tangkilikin nyo rin po. Isa po siya ring vlogger. Meron din po siyang vlog, Samantha Palubares. Maaari nyo rin po siyang i-subscribe. Ang pangalawa ay si Mr. Belchor Ubana, Alapandoy ng Ilaw Tawiran. Sir, marami po salamat. Munod, Ray Pimentel, Ma'am Resurrection Burgolos from Pasig, Anadesa Rodriguez from Santa Ana, Ma'am Lulia Alvarez from Cavite. Sa Gaming Blats, kay Ma'am Rowena Ismail, kay Mr. Ardel Rabalo from Dubai, Saudi Arabia, at si Ma'am Telma de la Cruz from USA. Nakakatuwang isipin, biro nyo, sa loob ng 15 araw pa lamang nang mula akong gumawa ng vlog, nakaabot na tayo hanggang Amerika. Kaya sana marating natin ang buong mundo sa tulong nyo. Makakatulong tayo kahit papaano sa mga bago pa lang umahawak ng computer na matuto sila kahit papaano, kahit hindi nila ito dinaan sa kanilang pag-aaral. Muli, maraming salamat at God bless. See you sa susunod kong video. Pahabol, huwag niyo po sanang kalimutan mag-subscribe, hit natin si kampana ng kuba, like and share. Salamat po. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Oh, thank you. Thank you.